Gayunpaman, nahirapan akong iwanan ang aking profesyon. Kaya nanalangin ako para sa isang tanda. I was looking for a sign. Isang araw, habang nagsisimba ako sa Greenbelt, Makati, nawala ang aking pitaka na may laman na pera at ang aking profesyon, lisensya sa profesyon. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, isang estranghero ang nagbayad sa aking pamasahe pauwi. Kinabukasan, bumalik ako sa simbahan upang hanapin ang aking pitaka at natagpuan ko ito sa parehong upuan aking itinesto. Ngunit ang pera at ang aking lisensya ay wala na. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang damdamin. Tila sinasagot na ng Diyos ang aking panalangin sa pamamagitan ng pagkawala ng aking lisensya. Na parang sinasabi niyang oras na para akong magpatuloy sa Kanya. Ako ay natakot. Ngunit alam kong ito na ang palatandaan na hinihintay ko. Makalipas ng ilang araw, nakatanggap ako ng liham mula kay Sister Claire Galatis, ang vocation promoter ng SIHM, na nag-iimbita sa akin upang sumali sa kanilang kongregasyon. Sa wakas, ibinahagi ko sa aking pamilya na ang matibay kong paniniwala na tinatawag ako ng Diyos sa buhay na religyoso. Ang aking mga kapatid ay nagbiro pa na tiyak na susuko ako makalipas ng isang linggo at uuwi din at babalik din ako sa bahay. Dahil wala daw akong alam sa gawaing bahay, pagluluto o paglalaba. Nagpatuloy ang mabilis na mga pangyayari. Sa lahat ng paraan, nilang hinihiling sa akin ng Diyos na isuko ang aking plano at pagtiwala ng lubos sa Kanya. Nang tuluyan akong sumuko sa Kanyang kalooban, binigyan niya ako ng isang pagpipilian. Patuloy na ituon ang aking buhay sa profesyon o sundin ang Kanyang tawag. Sa puntong ito, alam ko na ang pinakamalalim na hangarin ng aking puso ay maaari lamang matupad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sarili ko ng lubusan bilang isang madre. Kaya't nagbitiw ako sa aking trabaho at pumasok sa SIHM Convent noong November 1994. Ngayon, ako ay isang ganap na perpetually professed sister at pinagdiwang ko na ang aking Silver Jubilee noong 2022. Sa kasalukuyan, ako ay nakatalaga sa misyon dito sa Canada sa ilalim ng Archdiocese of Regina at Holy Family Parish bilang isang pastoral assistant at finance officer. Ngayon, habang binabalikan ko ang mga mission apostolates ko, kaya mga gawain ko bilang ministeryo, lahat naman ito ay may kinalaman pa rin sa aking profesyon. Araw-araw, nadarama ko na ang aking bukasyon ay isang biyaya mula sa Diyos. Isang biyaya na dapat kong yakapin at sundan saan man niya ako dalhin. Ang aking hangarin ay ialay ang aking sarili ng buong pagmamahal sa Kanya at sa pamamagitan nito, maglingkod sa lahat ng inilalagay niya sa aking landas. Hanggang ngayon, namamangha pa rin ako sa kung paano ako dinala ng Diyos sa puntong ito. Isang tunay na himala ng Kanyang grasya. Napakabuti niya sa akin, lalo na sa pagbibigay sa akin ng kamanghamanghang mga magulang na gumabay sa aking landas ng may pagmamahal. Kaya sa bawat puso ng bawat babae na nakikinig nito at naghahanap ng kanyang landas sa buhay, tandaan na ang iyong paglalakbay ay natatangi at lubos na mahalaga. Lahat tayo ay nilikha ng may layunin, binigyan ng mga kaloob o talento na maaari lamang nating maibahagi sa mundo sa paraang tanging tayo lang ang makakagawa. Ang proseso ng pag-unawa sa iyong bukasyon, maging ito man ay buhay na inaalay sa paglilingkod, sa pagbubuo ng pamilya, karera o relihiyosong tawag, ay hindi tungkol sa pagmamadali sa mga sagot, kundi tungkol sa pagtanggap sa kagandahan ng pagtuklas. It is not about rushing to answers,
about embracing the beauty of discovery. Bigyan mo ng oras at na pakinggan ang tahimik na bulong ng iyong puso dahil sa loob nito naroon ang tinig ng Diyos. Palibutan mo ang iyong sarili ng mga sumusuportang tinig, humingi ng matalinong payo, at huwag matakot na magtanong ng mga malalaking katanungan. Hayaan mong gabayan ka ng iyong pananampalataya at pagkamausisa habang natutuklasan mo hindi lamang kung ano ang dapat mong gawin, kundi sino ang tinawag mong maging. At tandaan, walang bukasyon na masyadong maliit o hindi mahalaga. Bawat gampanin na tinatanggap mo ng may pagmamahal at layunin ay may kapangyarihang baguhin ang buhay kabilang ang iyo. Ikaw ay isang liwanag sa mundong ito. At sa pamamagitan ng pag-unawa sa iyong tawag, natutulungan mong palinawin ang landas ng iba. Maraming salamat po.